Kinuwestiyon ni Foreign Relations Committee Chair Senator Amy Marcos na tila may pagbabago sa tono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihin nito na walang magaganap na paghaharang o hindi pagbabawalan ang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa basta't wala itong iligal na gagawin. Salungat sa mga nauna nitong pahayag sa kanyang mga panayam na mariing tinututulan ng Pangulo ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Gayon din lang paggigiit na hindi tutulong sa investigasyon ang gobyerno sa International Court dahil meron namang sariling pulis at korte. Ayon kay Senator Marcos, sa madaling pagkakaintindi, nagbago ang isip ng Pangulo. 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate. Tugon naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sabi ko nga lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ng gusto ang mga pangyayari sa paligid natin. Sa panig ni Senator Marcos, kanyang mariing kinokondena ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil hindi ito anya hustisya, kundi pang aalipin at pagkontrol sa bansa. Hindi naman napigilang ihayag ni Senator Bongo ang kanyang hinanakit at pagkadismaya hinggil sa kaganapan na anya paano at bakit pinayagan ng pamahalaan na humantong sa dayuhang jurisdiksyon gayong umiiral naman ang batas sa Pilipinas. Anya, useless na ang hearing na ito dahil masyado nang huli ang lahat dahil nasa The Hague na ang dating Pangulong Duterte. Sa pag-usad ng pagdinig, pagpapaliwanag ni Remulla na bagamat hindi kinikilala ng bansa ang jurisdiksyon ng ICC, ang mga paglabag sa humanitarian law at heinous crime na ginawa ng isang individual lang siyang kinikilala ng gobyerno. Kinuwestiyon naman ni Senator Marcos ang kredibilidad ng sagot ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla sa isang panayam sa telebisyon hinggil sa pagsagot nito na nagkaroon ng group effort hinggil sa planong pagdakip kay FPRRD. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Pinabulaanan naman ni DILG Secretary Remulla ang naturang interpretasyon kung saan anya ang effort na ito ay tungkol sa pagtugon sa mga haka-haka hinggil sa plano ng ICC. We were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation. Kasalukuyang nakadetine ang dating Pangulo sa jurisdiksyon ng ICC sa The Hague, Netherlands, kung saan nakatakdang ganapin ang confirmation of charges nito sa ika-23 ng Setyembre. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.